Mula kay Random Pinas mga kapatid, no, meron tayong bagong panonooring video. Ito'y may kinalaman syempre sa mga di umano'y itinatagong impormasyon ng NASA tungkol sa mga UFO. May mga UFO footage daw sila, mga legit na UFO footage na gusto nilang itago sa publiko. Bakit ba? Bakit nila gustong itago sa publiko kung ito may totoo? 'Di ba? Wala bang karapatan ang publikong malaman kung ano ang katotohanan, or mga kapatid, no, dahil ang gusto nila is masolo nila yung impormasyon na to at sila yung makakuha, maunang makakuha ng ganitong klaseng teknolohiya na kanilang ire-reverse engineering para makuha nila at magamit nila sa kanilang sariling gain, 'di ba? Syempre mga tol, alam naman natin, nag-uunahan itong mga bansang to kung sino ay magiging pinaka-advance sa kanila. So, kung makakatulong ang teknolohiya mula sa ibang, alam mo na, ibang extraterrestrial, kumbaga, bakit hindi, di ba? So, ito panoorin natin mula rito kay Random Pinas. No, etong NASA UFO footage, bakit gustong itago sa publiko. No, panoorin natin 'to mga kapatid. Huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Random Pinas. Nilagay ko ang link ng video panonoorin natin sa description para kung gusto mo siyang panoorin ng dire-diretso, hindi pa putol-putol at may nagre-react na katulad nito, pwede mong gawin. Alright, so huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. 1958 nang itinatagan National Aeronautics and Space Administration o mas kilala natin bilang NASA. Itinatag ng dating US President na si Dwight Eisenhower at magmula noon ay umunlad at naging pinakamalaki at pinaka-advanced na space agency sa mundo. Pinag-aaralan nila ang Earth mula sa space at sinusubukang alamin ang maraming misteryo sa solar system at sa buong universe. At kung meron mang makakadiskubre na hindi tayo nag-iisa sa kalawakan, ay malamang sila yun. Kaya't ano kayang ebidensya ang meron na sila para masabing posible ang buhay sa kalawakan? Habang maraming reports ng mga UFO sightings at extraterrestrial events, pati ng mga physical footages sa buong mundo, ito ang ilang UFO videos at images na NASA mismo ang nakakuha. At hindi rin nila ito may paliwanag. July 26, 2005, isang importanteng araw para sa NASA. Ito ang araw kung saan nilaunch nila ang STS-114 Discovery Space Shuttle, ang unang return flight mission mula noong Columbia Disaster STS-107 na nilaunch 2 taon bago ang araw na ito. Ang crew ay nasa space ang halos isang buwan. Dokumentado ang kanilang misyon gamit ang bago at upgraded na ground-based radar system kasama ang state-of-the-art airborne cameras. Ang pinakapakay ng misyon na ito ay magsagawa ng iba't ibang tests at repair techniques at makapagpadala ng equipment at supplies sa International Space Station. Ngunit habang nasa taas ito, ang external camera ng STS-114 ay nakakuha ng footage at tila isang space debris na hindi naman kakaiba bukod sa laki ng sukat nito. At nabigla ang lahat ng nag-ibang direksyon ng bagay na ito sa tila hindi natural na paraan. Huminto muna, tapos nagmaneuver pabalik, lumiko. Ano sa tingin ninyo? Kasi sa space mga kapatid, no, normal yung mga debris. 'Di ba? Ang dami diyan, mga garbage, space garbage kung tawagin nila. Pero dire-diretso lang yun. Hindi liliko, hindi babagal, dire-diretso lang yun kasi hindi naman sila nakokontrol. Pero pag mga ganitong mga bagay na hihinto, babagal, tapos sabay liliko, ibig sabihin para siyang isang aircraft na may pilot o may nagpapaandar, di ba? Kasi kung ito naman ng mga asteroid, meteor, ganun din dire-diretso din yun di ba? Sa panahon ng recording na ito, ang Discovery ay lumilipad northwest sa pagitan ng Hawaii at California. At sa kabila ng pagtatanong ng mga tao, ang NASA ay hindi nagbigay ng paliwanag.
Maraming puna sa mga videos ng NASA. Sinasabi ng ilan na tuwing may nakikitang unidentified object ang kamera ng NASA, napuputol ang feed ito. Kaya't ang full version ng video ito ay hindi na makikita kahit saan. Dahil dyan marami nagsasabing itinatago ng NASA ang kahit anong impormasyon may kinalaman sa UFO. Anong sa tingin mo sa footage na ito? Wala lang ba ang object na ito? O alam ng NASA na may alien life sa Earth at hindi lang nila ito sinasabi sa publiko? Sa dami ng reports ng UFO at alien encounters, walang matibay na ebidensya ang nailalabas. Tama. Hanggang noong 2003, nang nakakita ng isang alien body sa Chile. Ang alien body hindi nanggaling sa ibang star system. Galing ito sa kapitbahay nating planeta, ang planetang Mars. October 19, 2003, si Oscar Munoz ay naghahanap ng isang bagay na may historical value sa isang Chilean ghost town sa Atacama Desert. Habang naguhukay sa isang abandoned church ay nakita niya ang isang mummified body na nakabalot sa puting tela. Ang bangkay ay may habang 15 centimeters at deformed na tao ang itsura nito. Tila may kaliskis ito, maitim ang kulay, may siyam na ribs at kakaiba ang hugis ng ulo. Pagkatapos ng examination, nalamang isang mutated na tao ito. Kilala sa ngalang Atacama alien. Tinatawag din nilang ATA. Fast forward 2016, isang litrato ang inilabas ng NASA na nakuna ng Curiosity rover sa Mars. Tila may maliit na figure sa gilid ng isang bato. Dahil sa kakaibang litrato na ito ay nagkaroon ng mga speculations na konektado ang Atacama alien sa nakita sa litratong ito. Hindi daw deform na tao ang mummy, bagkus galing daw ito sa space. Ilang buwan ang lumipas at naglabas muli ng litrato ang NASA. Nakunan muli ito mula sa Mars kung saan makikita ang isang kakaibang bato. At sinasabi ng ilan na tila may pintuan ito. Pinagpiesta nito ng mga conspiracy theories at sinabi nilang tahanan daw ito ng creature na nakita sa Chile ilang buwan na ang nakakaraan. Yun kasi mga problema sa conspiracy eh. Doon tayo nayayari eh. September 9, 2006, dinala ng space shuttle na Atlantis ang STS-115 sa space. Sa kabila ng mga problema sa panahon at technical issues, naging successful ang launch na ito. Nagawa nila ang kanilang mga duty sa International Space Station at nakabalik sa Earth pagkatapos ng ilang linggo. Ilang sandali lang naglabas ang NASA ng mga detalye ng misyon kasama ang ilang camera footages at images. Isa sa mga ito nakapukaw ng atensyon ng mga tao. Kinunan nito gamit ang isang digital still camera ng astronaut na si Daniel Burbank at hindi ito binigyan ng eksplanasyon ng NASA. Kahit sa kanilang website, sinasabing unidentified possible debris daw ito. Ang susunod na video ay talaga namang pinag-usapan ng mga conspiracy theories. Nangyari ito noong July 9, 2016 sa live feed ng International Space Station. Nakita ng mga nanonood ang isang unidentified object na tila bumababa sa Earth. Pagkatapos ng pangyayaring ito ay pinutol ng NASA ang live feed. Oo nga, pababa yung kulay puti. Ang problema kasi sa NASA, 'di ba? Pag may mga ganitong video, puputulin nila yung live feed nila. Tapos, syempre magkakaroon ng speculation, mga tol. After mga sa palagay natin medyo may kahabaang panahon. Saka ngayon sila magbibigay ng paliwanag, 'di ba? Sasabihin nila, hindi alien 'yan, hindi UFO 'yan. Ano 'yan? Ice sa salamin, no? Dumadaan lang, bumababa ice 'yan. 'Di ba? Nagkataon lang siguro coincidence, no? Naputo lang live feed. Pero sa lahat ng pagkakataon na may mga makukunan silang ganyan, nangyayari talaga napuputol yung live feed nila, mga kapatid, di ba? Bakit kaya pinutol ng NASA ang live feed at hindi ito unang beses na nangyari? Hindi ba nilang gustong makita ng maraming tao ang unidentified na object na ito? Ito naman ang pinakalumang video sa listahang ito at nananatiling nagdudulot ng kontrobersya at spekulasyon sa mga nagdaang taon.
Nakunan ng NASA noong 1991 sa STS-48 mission na nilaunch sa Kennedy Space Station noong September 12, 1991. May crew ito na 5 astronauts. Ang misyon ay makagawa ng ilang eksperimento at makapagpadala ng ilang satellite. Pagkatapos ng 81 orbit sa Earth ay nagbalik na ito. Ilang araw pagtapos makabalik ay may lumabas na video na nakunan 3 araw mula sa umpisa ng misyon. Makikita dito ang ilang UFOs na lumilipad at tila intelligently controlled. Bigla ang nag-iiba ng direksyon at napakabilis nito. Nakakamangha talaga mga UFO footages na ito. Nakakadagdag sa interes ng mga tao na nanggaling mismo ito sa NASA. Pero extraterrestrial lamang ba ang paliwanag sa mga ito? Balikan natin. Eto na. Pagdating sa UFO ng STS-114, sinasabi ng ilan na maaaring piraso ito ng yelo na gumalaw dahil sa pagbuga ng thrusters ng shuttle. Magandang paliwanag naman, may mga ice crystals kasi sa altitude na yan. Ngunit kung ito nga ang dahilan ay makikita sanang biglaan ang galaw nito at hindi dahan-dahan gaya ng nakita sa footage. May hirap ding makita sa footage kung gaano kalayo ang object mula sa craft. Sa space kasi na ibang perspective, maaring malaking object sa malayo ang nakikita o maaring maliit lamang ito na malapit sa spacecraft. Gayunpaman nakakamangha pa rin ang footage na ito kaya't maganda pa ring pag-usapan. Ang Atacama alien mukhang alien sa pelikula pero pinag-aralan ng katawang ito. Sa DNA analysis, lumalabas na tao ito. Underdeveloped na fetus, nakita ng iba't ibang genetic mutations na may kinalaman sa dwarfism, scoliosis, abnormality sa muscles at skeleton. Kakaiba pa rin, hindi dahil sa alien ito, kundi dahil sa dami ng mutations nito. Marami namang kakaibang litrato talaga na kunan sa Mars, pero malamang ang mga ito ay kaso lamang ng pareidolia, kung saan hinahanapan ng utak mo ng pattern ng isang random na bagay. Yan, pareidolia. Pero masarap isiping merong buhay o nagkaroon ng buhay sa Mars. At may mga theory naman na maaari nagkaroon nga ng buhay sa Mars sa nakaraan. Ang UFO sa STS-115, may mga nagsasabing image blur lamang daw ito. Ito'y habang kinukunan ni Daniel ang isang star gamit ang long shutter speed kasabay ng paggalaw ng spacecraft. Possible yun kapag isa kang sa mga nakakaintindi niyan kapag marurunong sa camera yung shutter speed. Yung mga liwanag kasi pwede talaga yung mag-iwan ng trail, no? So kung yung long shutter speed nga pwede talaga mag-iwan ng trail yung ganyan, makakabuo siya ng ganyang image. Ang nagdulot ng ganyang effect sa itsura ng star. Pero siguro naman ay sasabihin ng NASA ito sa kanilang website kung yun nga ang dahilan. Tila hinayaan ng NASA na pag-usapan ito ng mga tao at mag-speculate kung anong meron sa space. Kumbaga, bahala kayo mag-isip kung ano yan. Sa ngayon ay walang nakakaalam kung ano ito. Maaaring space debris o star na na-image blur. At dahil sa walang explanation ng NASA dito, ito isang unidentified flying object na nakunan sa space. Pero hindi ibig sabihin ay alien ito o isang space jellyfish kagaya na sinasabi ng ilan. Ang nakunan sa live feed ng ISS noong July 9, 2016 maaaring isang meteor daw ito o ang nawawalang Chinese space cargo ship, ang Tiangong. Nawalan ng kontak ang China dito at pinangangambahang mag-re-entry sa atmosphere. Sinabi ng NASA na hindi daw nila intentionally pinuputol ang live feed para itago ang UFO. Kadalasan daw ng pagkawala ng video ay loss of signals mula sa ISS. Nagkakataon kung kailan may mga ganong anomaly biglang mapuputol no? Nakatanggap-tanggap namang dahilan. Katakataka lamang na madalas ito nangyayari sa tuwing mayroong misteryosong nakukunan sa live feed. Tama. Tingin mo ba'y coincidence lamang ito o meron silang tinatago? Ang STS-48 footage binigyan ng paliwanag ng NASA. Sinabi nilang ang anomalies na ito ay ice particles na gumalaw dahil sa thruster ng shuttle. Ngunit marami din ang hindi sumasang-ayon sa paliwanag na ito at hindi mawawala ang suggestion na maaaring extraterrestrial craft ito. Pero kakaiba no, sa lawak nung frame, nag-iisa yung ice particles na yan. May mga theories din na ice particles ito na dumaan sa harap ng camera lens, meteors, space junks o satellite. Pero karamihan sa mga theory na ito ay nire-reject ng mga tao. Hindi mo naman sila masisisi dahil sa kakaibang paggalaw ng object.
Sinasabi nilang mahirap i-disregard ang extraterrestrial origin dahil sa klase ng paggalaw ng mga objects na ito. At yan ang ilang mga NASA footage. Ngayon, mga kapatid, kung ikaw ang tatanungin, di ba, dito sa mga footage na to, sa tingin mo, ito ba'y, alam mo yun, may katotohanan o UFO, alien life, o tama yung mga paliwanag ng iba na baka ice particles lang to, na dumaan malapit sa lente, kaya nag-iwan ng ganoong itsura na parang, alam mo yun, lumilipad na spaceship. Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Yun kasi yung mga ganitong mga bagay ang nagpapagulo minsan sa ating mga malilikod na imahinasyon. Masarap din isipin, no, na lalo-lalo na mga kapatid, mahihilig tayo manood ng mga movie, mga Hollywood films, 'di ba, na nagpapakita ng mga alien, 'di ba? Masarap din isipin na baka nga no, sa ibang planeta may mga nabubuhay na alien. Ano kaya ang sibilisasyon nila doon? Paano kaya sila namumuhay katulad din ba ng sa atin, 'di ba? Pero ito lang ang tiyak natin. Hindi lang tayong mga tao, mga hayop o mga nilalang na nabubuhay dito sa daigdig o dito sa earth ang nilikha ng Panginoong Diyos kung naniniwala ka sa Diyos na lumikha. Kasi nga, batay sa Bible, kung maniniwala ka rin sa Bible, may mga anghel na kasakasama na niya bago pa man tayo, di ba? May mga kasakasama na siya at sa maraming pagkakataon sa Biblia, may mga anghel na isinugo siya para magbigay ng kanyang mensahe, messages, di ba? Bago halimbawa yung Sodoma at Gomora, di ba? Bago ipanganak si Jesus, nagpadala ng anghel at kumausap kay Maria na siya ay magdadalang tao, di ba? Alam niyo yung mga ganong istorya sa Bible, kung paniniwalaan mo, nangangahulugan na hindi lang tayong mga tao rito sa mundo ang ganyang nilikha, meron ding iba. 'Di ba? Extraterrestrial, at kung sa panahon natin ngayon, nabigyan na ng pangalan ang tawag sa kanila alien. 'Di ba? Anyway, bilang isang Pilipino at bilang isang tao sa mundo, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.